kasama na natin sa ating linya ang si Dr. Israel Francis. Dr. Ish! Dr. Ish. Marga, siya po ang tagapagsalita ng PhilHealth at Senior Vice President siya ng Health Finance Policy Sector ng ating PhilHealth. Good morning, Dr. Ish! Good morning, Dr. Ish, and welcome back sa ASPN. Magandang umaga po sa lahat ng ating tagapakinig at taga-subaybay. Okay. Ayan. Dr. Ish, thank you so much for accepting our invitation and joining us this morning. Napatawag lang po kami dahil nagkakaroon po ng kalituhan dito po sa bahagi ng State of the Nation address ng Pangulong Bongbong Marcos kahapon. Nung isang araw, nung Monday. Tungkol po dun sa parte na talagang nag-flex ang Pangulo na ito daw sa PhilHealth, zero balance billing na sa basic accommodation. Pero kinabukasan, talagang ang mga ulat ay wala nang babayaran kapag nagpunta ka sa ospital ng Department of Health. So hihingi po kami ng paglilinaw doon. Ano ba yung malilibre? Kapag ikaw ay talaga bang totally wala ka nang babayaran kapag ikaw ay na-ospital sa mga DOH hospitals? Dr. Ish, paglilinaw lamang po. Yes, Ms. Ali. Actually, doon po sa ating Universal Healthcare Law of 2019, nakasulat na po doon na ang isang pasyente or anyone who opts to be admitted in a basic or ward accommodation shall be afforded with a no co-payment policy. Ibig sabihin, dapat wala na po siyang babayadan kung siya ay nagpapa-admit sa ward or basic accommodation, particularly in government facilities. Pero syempre kasama rin po dyan ang private, kasi ang private, meron silang allowed na hanggang 10% of their beds na ward or basic accommodation. Parang charity yun, yung charity ward. Opo, yung charity ward po yan. So kung doon po tayo, dapat wala na pong babayadan. At yung mga magiging gastos po ay mangyayari, ay manggagaling sa PhilHealth or doon sa mga ibang funding sources na nabanggit, katulad po nung halimbawa MAIP, MAIP or kung ano pan po na pwedeng panggalingan sa PCSO, doon na po siya matcha-charge or sa budget mismo ng DOH said in the SONA, especially in the DOH retained facilities. Sa ngayon po may around 87 DOH retained facilities. It was specifically mentioned na wala nang babayaran sa basic accommodation ng So you get the impression na bago ito, na development, na wala ka na talagang babayaran. So anong bago? Kung binabanggit mo na nung Universal Healthcare Act, meron ng provision for this. So why was it included in the SONA? Meron bang bago? Siguro po ang intensyon ng ating mahal na Pangulo is to make sure and really make sure that this kind of provision is really implemented. So yan din po ang ating talagang ipinapatuloy kahit sa PhilHealth and of course sa Department of Health na talagang kung doon ka ma-admit sa ward or basic accommodation, talagang wala ka na pong mababayadan. So Dr. Ish, just to clarify, regardless of the illness, whether that's heart, that's kidney, that's liver, whatever, brain surgery, basta nasa ward ka, nasa charity, nasa basic accommodation, wala ka talagang babayaran, regardless of illness. Yeah. Okay. Yan yung general statement, Miss Ali. But of course, kailangan nating pag-usapan pagdating sa may mga sakit or operasyon na malubha or kinakailangan ng mas malaking resources. And so yan ang kailangan talagang mapag-usapan kung saan kukuhanin yung pondo to support this. Kaya lang, yun nga po ang binanggit ng ating Pangulo, kailangan maging libre ito. So kailangan pong pag-usapan ng Department of Health and all other agencies kung paano natin ito masusustain. But ang mahalaga po ay ang direktiba ng ating Pangulo na dapat wala nang babayadan. Okay. And it was Patty who asked that. So my follow-up question there is, Dr. Ish, you mentioned earlier, 87 lang po kasi ang DOH hospitals. Baka pwede nyo rin po i-explain ano yung kaibahan ng mga DOH hospitals? Kasi akala ko kasama dyan yung mga heart center, National Kidney. Pero hindi pala. It falls under the GOCC hospitals. Itong mga heart center, National Kidney, Philippine Children's Medical Center at saka Lung Center. So excluded pa pala ito.
Yun pong DOH retained hospitals. Oo. Sila po ay yung mga parang mga tinatawag na medical centers across all regions na ang nagpapatakbo po ay ang Department of Health. Okay. Yun naman pong mga GOCC hospitals, sila po ay government-owned din. Okay. But they function as a corporation. And the chair of the board of this GOCC still is the Secretary of Health. So, yun po, ganun din po. Pero sila po ay merong budget din na nakukuha from the government, but meron din po silang parang entrepreneurial enterprise. Oo. So, hindi siya, So, yun din po. Actually, sa batas po, ay kasama rin sila doon sa no-co payment. Doon po sa no-co payment, ang nakalagay is for the government facility, 90% of the beds. For specialty centers, ito po yung GOCC, ay dapat po ay 70% at kung private, 10%. Ito yung out of pocket. Ito yung, kumbaga, ito yung sharing. 70% for GOCC ang gobyerno. Yun po yung percentage ng bed. Bed na allocation, dapat ay bed ward allocation or lang. basic. Oo, okay. Yes. So parang kailangan mandated sila that a certain percentage of their number of 70% beds should be allocated to charity. Di ba? Na parang effectively ward. Oo. So itong zero Yes. balance billing ay kapag ikaw ay pasyente ng ward. Kapag nag-semi-private ka Yes na o Wala private na. room, Meron kang out of Yes pocket for po. sure. may out of pocket ka na. Tapos Miss Ali, Miss Pat, yung iba pang natitira na government facilities ay LGU-owned naman. And Kasi di ba mayroon pong mga provincial hospital, Oo. district hospital, LGU-owned naman po sila. oo. So pag LGU, ilang percent po ng beds ang allocated po para sa charity? Iba-iba. As a government po, 90% pa rin. 90% pa rin. Okay.